Hello po mga katoto! Welcome back po sa aming channel, RP TV! Kumusta po kayo mga katoto? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Magandang gabi po sa ating lahat mga katoto. Kumusta po kayong lahat? Yes, for today's video po ay pag-uusapan po natin yung bad news and Good news. good news. Yes. Bad news and good news po tayo ngayon mga katoto. Ngayong araw pong ito, January 15, 2025, yung bad news po is yung PR card po ni Katoto ay expired na. Yeah. Yes. Para po sa clarification lang po, ika-clarify lang po namin kasi meron po kaming nabasa na comment na ang sabi po niya ay meron daw bang expiration ang permanent resident. So, Katoto, meron nga bang expiration ang permanent residence dito sa Canada? Sa mga hindi po nakakaalam mga katoto, for sure yung mga permanent residents alam ito. Pero yung mga iba, ewan ko bakit nasasabi pa nila na hindi daw ako permanent residence dito sa Canada kasi expired daw yung permanent residency ko. So, i-clarify po namin mga katoto. Yung permanent residence at yung permanent residence card ay magkaiba po. Magkaiba dahil yung permanent residence status, wala po siyang expiration. Yung permanent residence card, meron pong expiration mga katoto. So, bakit nagkakaroon ng expiration? Sinabi pa na permanent, di ba? So, yung permanent residence card, ginawa po na may expiration yon para ang Canada ay ma-sure nila na nag-i-access pa talaga yung tao na yon. Permanent residence pa siya dito sa Canada kasi nagre-renew pa siya. So, existing pa siya mga katoto. And then, ma-update nila yung record nung tao na permanent resident at saka yung status niya dito sa Canada. So, yun po yung dahilan kung bakit nilagyan po nila ng expiration yung permanent residence card. Pero, yung pong permanent residence status natin ay hindi po na-expired. Pwede po tayong manatili dito sa Canada hanggat gusto natin. Kasi, residente po tayo dito. Wag lang po tayong uuwi ng Pilipinas kasi Or aalis ng bansa ng Canada kasi pagbalik mo dito hahanapin yung status mo, yung yung katibayan na permanent residence ka dito. Yung card mo hahanapin mga katoto. So, dapat hindi siya expired, di ba? Kaya kagaya nun sa akin ngayon, expired na po yung permanent residence card. Yung card ko po, permanent residence card. So, yun mga katoto. So, yun po yung ating bad news. Yun po yung bad news. ang ating good news naman ay... Yung good news po mga katoto, nagpiprepare po kami sa aming oath-taking bukas mga katoto. Yes. So, January 15 po ngayon, expiration na, last day po ng permanent residence card ko. Then, bukas, January 16, 2025. mag-oath-taking po kami. Yes. Mag-oath po kami ng citizenship namin. So, yung pong pag-a-apply namin ng citizenship, last September pa po, nag-apply kami. Then, ngayon po kami gumawa ng vlog para gusto kasi namin sure agad yung i-ano namin sa inyo. I-share namin yung experience talaga namin. So, ganun po yun mga katoto. Hindi po kasi kami nag-share na hindi po namin na-experience. Kaya, hinintay pa po namin yung process niya kung paano at hinintay pa po namin para ma-sure namin na planchado talaga lahat. Walang problema. Baka po may magtanong kung ano naman ang pagkakaiba ng Canadian citizen at ang permanent residence. Konti lang po ang pagkakaiba. Unang-una ay merong expiration ang iyong permanent residence card. Ang Canadian citizen po ay nag-i-issue sila ng e-certificate, which is wala po yung expiration. Walang expiry date. So, yung e-certificate po para po sa mga hindi po nakakaalam, yun po yung nagpapatunay na ikaw ay isang Canadian citizen. So, yung passport po na ia-apply natin o yung hawak natin as a Canadian citizen, yun po yung gagamitin natin labas-masok ng bansa. At pangalawa po, ang Canadian citizen po ay nakakapagboto. Yeah. And ang permanent residence po ay hindi po siya nakakaboto. So, comment down below po yung mga meron pa pong idadagdag
maliban po sa aming nabanggit. At ang mga pribilehiyo po na nakukuha ng permanent residents at ang Canadian citizen is halos magkapareho sa health benefits, sa trabaho, yung pwede ka bang pamalit-palit ng trabaho or gusto mong mag-overtime, magkumuha ka pa ng part-time. Unlike po sa foreign worker, meron kang amo o dito ka lang dapat. Nakatali ka sa isang employer. Yes. Pero ang Canadian citizen at permanent residents po is pwede pong mag-apply ng trabaho or umalis dito sa province na kung nasan ka. Gusto mong lumipat sa ibang province, okay lang po. Opo. Yun po yung mga pribilehiyo at marami pa pong iba. So yun po mga katoto. Sana po nalinawan po yung ating mga subscriber kung ano ba ang pagkakaiba ng Canadian citizen at ang permanent residents. At sa ating subscriber po or ating manonood na nagtanong kung may expiration ba ang permanent residents, sana po na-clarify na po namin sa inyo. Ang permanent residence po ay meron pong expiration. Ito po, tignan po ninyo. Yan po. Expiration po ng PR card. Samahan niyo po kami mag-prepare mga katoto sa aming pag-o-out bukas. Yung table namin, yung mga Canada flag, yung balloons na gagamitin namin, yung bang design ba? Kung nakikita nyo sa mga ibang vlogger, yung design nila pagka mag-oath taking na po sila. Kasi kami po mga katoto, online po kami. Virtual ceremony po yung ginawa namin. Yung option na kinuha namin. So, samahan niyo po kami na mag-prepare mga katoto kung ano po yung ginawa namin para magkaroon po kayo ng idea. Yes. Tara po! At kung kayo po ay nadaanan ng video na ito, please po, don't forget to subscribe, like, and share. Kasi sa susunod po na ating video ay tatalakayin natin kung papaano kami nag-apply ng Canadian citizen. Step by step. Kung ano po yung mga pinipare namin bago kami nag-apply, ano ba yung diniskarte namin para hindi na ma-delay or para magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung magandang gawin para po hindi na pinasa nyo tapos babalik ulit sa inyo. So, para maging smooth po lahat ng process ng papel nyo pag-apply nyo po ng Canadian citizen. Yes. I-share po namin yung mga ideas kasi kami po, DIY din po kami. DIY po. So, lahat po kasi kami naninigurado sa papel namin. Yung step na gagawin namin, talagang gusto namin sigurado. Para hindi na bumalik. Kasi naranasan na po namin yan sa pag-apply po ng PR namin. PR ni Commander.
kinalabasan ng aming ginawa. Ayan po mga katoto. Nag-order lang po kami ng flag sa Amazon. Then, bumili lang po ako ng lobo sa may $3. Yes. Yan. Then, table na maliit, laptop, then yung Mga passport, kailangan. PR card, then driver license. Then, importante po itong gunting. Yan. Then, syempre, dapat itong laptop, fully charged siya, and then, meron siyang charger. Para hindi kayo malobad. Kasi sabi, 2 hours daw yata yun. Yun yung sabi. Pero tingnan natin bukas kung 2 hours nga ba talaga. So, kailangan lang natin i-prepare yung dapat para na sa ganun, hindi tayo magka-aberya later on. Yes. So, yun po mga katoto. So, sa tingin nyo po mga katoto, okay na ba? Okay na po ba? Simple lang mga katoto. Simple lang po yung ginawa namin. Ang importante, masaya kami ni Commander na citizen na po kami. Yes. Bukas. Pero ngayon po, expiration pa rin ng PR card ko. Yes. So, bukas pa yung citizen namin. Mag-o-oath po kami. Next time po, I hope soon kayo din po ay magiging Canadian citizen. Yan. Sa mga gusto po na mag-apply ng Canadian citizen, please subscribe ka na para sa next na video namin, ma-update ka sa step by step kung paano kami nag-apply. Yan. Maraming salamat po sa pagbisita sa aming YouTube channel and pananatili sa RPTV. Hanggang sa susunod po natin pagkikita mga katoto. Paalam po. Bye-bye.